Okay, magandang umaga po sa ating lahat and ngayong umaga pong ito, nabigyan po tayo ng opportunity mag-pray para po sa mga church leaders, oh. Malamang ngayong umagang ito, hindi man ikaw ay necessarily pastor, pero may ilan sa inyo, they are handling their own group. Okay? And some of you are church members. So this is the message of God for each and everyone. Okay? Bago tayo mag-pray. Okay? So in Haggai chapter 2, on the 21st of the seventh month, the word of the Lord came by Haggai the prophet, saying, Speak now to Zerubbabel the son of Shealtiel, governor of Judah, and to Joshua the son of Jehozadak, the high priest, and to the remnant of the people, saying, Who is left among you who saw this temple in its former glory? Possible isa po kayong manggagawa ng Panginoon and hindi mo alam kung ano nang gagawin doon sa mga membro mo. Kasi wala naman po sa atin nung tinawag tayo ng Diyos, alam na natin lahat. Amen? So, malamang dumadaan kayo dun sa moments of frustration. Moments na hirap kayo, napapatanong kayo kay Lord, Lord, tama pa ba tong ginagawa ko? Ano pa bang mali sa mga tinuturo ko, Lord? Ano pa bang kailangan kong gawin? Sinubukan mo na lahat, kahit nag-backflip, tumambling ka na doon sa pulpito, pero hindi ka pa, nababawasan pa rin yung mga membro, umaalis pa rin sila sa church. So, eto yung sinasabi dito, no? Tapos, does not it seem to you like nothing in comparison? So kung i-compare mo yung dati at yung ngayon, bakit nung ako yung nag-lead, naubos sila, di ba? Pero dati ang dami, pero ang dati lumalago sila, no? So hear this. Okay, but now take courage, Zerubbabel, declares the Lord. Take courage also, Joshua, the son of Jehozadak, the high priest, and all you people of the land. Kung sino man yung nagli-lead at sino man yung mga natitira, ito yung word ni Lord para sa inyo. Sabi ni Lord, okay, una, take courage. Okay? Tapos sabi dito, take courage, declares the Lord, and work, for I am with you. Tandaan mo kapatid, hindi tao ang tumawag sa iyo, ang tumawag sa iyo ang Panginoon. Amen? So kahit ilan man yan, kayang paramihin yan ng Panginoon. Kung kaya natin mapagkatiwalaan ng konti, kaya tayong pagkatiwalaan ng Panginoon ng madami. Okay? Tapos sabi dito, declares the Lord of hosts, as for the promise which I made you when you came out of Egypt. Tandaan mo kapatid, lahat ng promises ni Lord para sa iyo ay is for you to claim. Okay? Huwag mong kalimutan na may mga promises si Lord sa iyo na mahahanap mo through the Holy Scripture. Pero habang tayo ay dumadanas dun sa mga ganong pagsubok, habang tayo ay dumadanas sa mga trials na yon, minsan nakakalimutan natin kung sino yung tumawag sa atin. Minsan nakakalimutan natin kung ano yung mga promises niya sa atin. And I'm here to tell you, no, hindi ka nag-iisa. Okay, dumaan din po ako dun sa mga ganong situation. Dumaan lahat ng mga tinawag ni Lord sa mga ganoong situation, no? Kaya kalma ka lang, no? Kalma ka lang, kayang-kaya ka ni Lord, no? Tapos sabi pa dito, no? My spirit is abiding in your midst. Do not fear. Ang tanong, nakikipag-cooperate ka pa ba sa banal na spirito? Or you are just doing it out of your own strength? Sabi sa Bible, it's not by might, not by power, but by the Spirit, says the Lord. So, hindi mo pwedeng mapagtagumpayan yung mga spiritual battles mo with fleshly means. Hindi mo pwedeng pagtagumpayan yung mga spiritual battles mo with carnal means, no? So kailangan bumalik tayo sa Panginoon, and di lang yun, makinig tayo for His instruction and guidance. Okay? Tapos ito yung last three verse. For thus says the Lord of hosts, once more in a little while, I am going to shake the heavens and the earth and the sea, also the dry land.
I will shake all the nations and they will come. Okay. Ito yung isa sa mga takeaway ko dun sa revival conference kahapon eh. Sabi nila kahapon, there will be shaking. There will be shaking in the land. And it is not just a shaking. It is also an awakening. Kasi once you shake something, no, nagigising sila, nakaka-realize sila doon sa mga ginagawa nila. And hindi lang yun eh. Once they realize, no, natanggal yung mga blinders nila sa mata, bumabalik sila sa Panginoon. Tandaan mo kapatid, this is not our ministry. Okay? Hindi to pangalan ng church mo that is at stake. This is the ministry of the Lord. Siya yung tumawag sa inyo. No? He is faithful at hindi siya nagbabago. Kayang-kaya niyang gampanan lahat ng mga sinabi niya sa iyo. And even yung sinasabi ng Panginoon sa bawat isa sa atin ngayon. Okay? Kaya nga, kalma ka lang. No? Kalma ka lang pastor, kalma ka lang leader. Kalma ka lang sa leader, even mga members. Okay? Relax. No? Ipaubaya nyo lahat sa ating Panginoon. And sabi dito, I will shake the nations and they will come with the wealth of all the nations. Let this be a prophetic word sa bawat isa na nakikinig. No? Pastor, hindi mo man alam saan kukunin yung pambayad mo ng mga Judiths para sa church mo. Yung mga nagtatights parang ang konti-konti tapos lagasan pa ng membro. Pero tandaan mo, ito ang word ni Lord sa'yo. The people will come with the wealth of the nations. Hindi lang wealth ang darating sa church mo, pero darating yung mga tao na hindi mo alam bakit sila dumating doon. Hindi mo alam saan sila galing, pero minsan po nangyayari po yan eh, yung bigla na lang i-share ko lang po to. One time po may in-invite kami, isa po siyang INC, pero sabi po niya hindi, pero habang po kami nagba-Bible study, kinalabit po siya ng Lord, ayaw siyang patulugin, tapos bigla na lang po silang pumunta doon sa Bible study na hindi po namin alam paano sila pupunta. And sometimes, may mga pupunta sa bahay, pumupunta sa mga gawain na wala mang nag-i-invite sa kanila. Bakit? Kasi si Lord yung nagpapadala. No? Kaya wag kayo magtaka pastor kung one day bigla dumadagsa yung mga tao sa church ninyo because of this word, no? Because of the word of the Lord. Ito yung promise niya sa atin eh. Tapos sabi dito, and I will fill this house with glory, says the Lord of hosts. The silver is mine and the gold is mine, declares the Lord of hosts. Ito yung lagi nating pinangalandakan na verse din. Yung last verse sabi niya, the latter glory of this house will be greater than the former. And says the Lord of hosts, and in this place I will give peace, declares the Lord of hosts. Ibig sabihin kung ano man yung nawala na mga tao, ano man yung umalis, kayang palitan ni Lord na mas higit. Okay? Hindi ko sinasabing pag walang bahala niyo yung mga members. Pero ang sinasabi ng Panginoon dito is kapag ginawa mo naman yung best mo, nakikinig ka kay Lord, nag-o-obey ka, no? Alam mo, namumuhay ka sa may kabanalan at sa katuwiran, pero wala pa din, nauubos pa rin. No? One day, eto na sabi ko rin to sa sarili ko eh, Lord, ano bang mali? Bakit ganito? Ba't nalalagas sila? Pero, tiningnan ko niyan, layo-layo kung saan kami nagba-Bible study, nag-outreach po kami sa Samberga. Sometimes tumitirik pa po yung motor. Tapos 9 o'clock ng gabi nagtutulak ako para lang makauwi ako. Pero kadating po doon, sometimes isa, dalawa lang yung members na darating. And para sa isang pastor, masakit po 'yun, no? And mahirap po 'yun. Pero nung one day, dinala po kami ni Lord sa isang funeral service. And isa po ako sa inatasan na mag-funeral service sa Nueva Ecija. Isa po siyang ka-office mate ni Agreed nung siya'y nag-work pa. Tapos, 23 years old, namatay po siya in a vehicular accident. Na lasing po siya na nagmotor. So, nung nandun ako, nag-funeral service ako, Lord, nasaan na kaya siya ngayon? Minsan nakapatanong tayong ganun eh.
Lalo na pag namatay na yung tao. Lord, nasaan na kaya siya ngayon? Pero ang tanong, anong ginawa natin nung buhay siya? No? Anong ginawa natin nung buhay siya? Ngayon, habang nag-funeral service kami, pinaalala ni Lord, one time, nung mag-boyfriend-girlfriend pa lang kami, in-invite ako ni Agrid dun sa company nila to speak the word of God. And pinaalala ni Lord na tumanggap itong taong ito sa Panginoon. Ngayon, nung habang nag-funeral service ako, I was talking to the parent, Nay, kamusta kayo? Kamusta po si ganyan? Tapos sabi niya, alam nyo, Pastor, bago po namatay ang anak ko, bumili pa po yan ng bagong polo, bagong pantalon, bagong sapatos. Ano pong gagawin niya dun? Kasi po daw mag-church siya. Alam mo yun, habang ang lahat ay tinitingnan siya bilang isang lasinggero at pumunta sa impyerno, pero nakita ko yung ginawa ng Panginoon. Through one word, there's one life saved. So tayo ang tanong natin, bakit natin titingnan yung nawala? Ang daming tao ang nangangailangan sa Panginoon. Amen? So, tapos one day, nagba-Bible study kami sa Samberga. Sabi ko kay Agrid, siguro hindi pa panahon para abutin natin yung mga youth dito kasi parang yung adult nga mahirap pa i-handle eh. Tapos sabi ko, one day, gabing-gabi yun eh. Nung patapos kami ng Bible study, at that's around 9 o'clock p.m., may dumaan twice yung barangay Tanod. Na sila, may huhulihin. Nabalitaan namin, may mga youth na may hawak ng kutsilyo, tinututukan nila lahat ng mga dumadaan. Sa dalawang kanto yun. So, na-alarm kami. Sabi ng Lord, bakit ganito? So, nagkaroon kami niya ng burden para abutin yung mga youth at abutin yung mga young ones doon sa barangay na yun. Tapos, binigyan po kami ni Lord ng opportunity to start a campus ministry doon sa Samberga Elementary School. And through that, nagkaroon po ng mga bata sa church, tapos nagkaroon po kami ng Vacation Bible School. And it is all the Lord's doing. Pero tandaan mo, pastor, tandaan mo, leader, kung mapagkakatiwalaan ka sa konti, kahit isa na lang yan, pero naniniwala siya na tinawag ka ng Diyos at naniniwala siya na kaya mo siyang i-lead papunta kung nasaan siya towards His promised land, pastor, may isang buhay na umaasa sa'yo. So, wag mong bibiguin yung buhay na yun. And marami pang naghihintay sa'yo. Marami pang kaluluwa ang kailangan maligtas. Wag kang panghinaan ng loob dun sa umalis. Amen? So, let us pray. Kung ikaw ay isang church leader, or hindi man possible na staff or pastor, pero you're as a leader, and di mo alam kung anong gagawin mo dun sa mga taong yun, can we just stretch out our hand as a surrender to God? No? Walang distance between you and me at ang Panginoon. Kahit dyan ka sa kwarto mo, kaya kang abutin ng Diyos. Amen? The same Holy Spirit ang nandyan. Father, in the mighty name of Jesus, pinagpe-pray ko po yung that one watching, Panginoon. Hindi ko man po alam para kanino tong mensaheng ito, pero Lord, our God is faithful. Hindi po ang tawang tumawag sa amin, pero ang Diyos. At alam ko, Panginoon, tapat ang Diyos na aking pinaglilingkuran. Kaya Lord, I pray, Father, touch that one right now who is watching. Salamat, Panginoon, through your precious Holy Spirit, nararamdaman niya ngayon at nararanasan niya, fill them, Panginoon, right now with the Holy Ghost fire in the mighty name of Jesus. And salamat, Panginoon, that you have given them strength, that you have given them endurance to carry on, to persevere, Panginoon. Lord, may mga inaayos lang po kami sa buhay namin, Panginoon. Let them, hayaan niyo po sila, hayaan mo po kami lahat, Panginoon, na kumapit lamang sa inyo. Hindi po yan sa sistema, hindi po yan sa strategy, hindi po yan sa mga programa namin, Panginoon. Pero Lord, kayo po ang tumawag sa amin. Hindi po sa galing po namin, Panginoon.
Kaya napadala namin yung mga tao, kaya dumadami yung isang congregation. Pero Lord, it is all because of you. Kaya Lord, salamat po Panginoon for giving that one a renewed strength, Panginoon. And thank you, Father, na kayo po ang magsusustain sa kanya at sa kanyang buong congregation. Lord, I also pray, Father, for the church leaders here in Tarlac First Baptist Church, Panginoon, that you would continue to give us wisdom, guidance, and more revelation of who you are, Panginoon. Lord, marami na po kayong reveal sa amin the secrets of the kingdom of God. But Lord, mas higit pa po dyan ang kaya niyong ibigay sa amin. Sabi niyo sa inyo sa Jeremiah 33:3, "Come to me and I will show you great and mighty things that you do not know." Kaya Lord, salamat po Panginoon. We are excited that you will show us great and mighty things na hindi namin alam, Panginoon. Lord, dumating po kayo to make foolish of the wise, Panginoon. Lord, acknowledge po namin ngayong umaga nito as leaders na marami pa po kaming hindi alam. Marami pa po kaming hindi alam about the heavenlies, Lord. Tulungan niyo po kami. Turuan niyo po kami, Panginoon. And salamat po, Panginoon, na Lord, salamat po, Panginoon, that you are strengthening each and every family that is connected to every church ng inyong iglesia, Panginoon. Salamat po, Panginoon, that we will be a family-oriented church, that we will come, Panginoon. And di lang po yun, Panginoon, Lord, tulungan niyo po ang bawat leader to make disciples, Panginoon. Na hindi lang po puro si pastor ang magaling, pero tulungan niyo po kami na ipasa lahat ng anointing na yon, lahat ng karunungan na yon, lahat ng meron kami to the future generation. Thank you, Father. And Lord, I pray, Father, habang pong patuloy po kaming nagta-transition towards the next generation leaders, Panginoon, under the leadership of Pastor Joshua. Lord, I pray, Father, patuloy niyo po kaming gabayan. Yes, Lord, hindi man po namin lahat alam paano i-handle, lalo na ang ganito kalaking congregation. Pero Lord, kayo alam ninyo. Salamat po, Panginoon, for giving Pastor Joshua and the whole leadership of TFBC the anointing that they need, Panginoon, the wisdom that they need. And Lord, salamat po, Panginoon. But most of all, tulad po ng sabi ni Apostle Paul, transform each and every one of us, Panginoon, to love. Salamat po, Panginoon, na habang po kami ay hindi pa man po nakaupo or nakaupo na, Lord, lahat po ng leaders, even sa ibang simbahan, abutin niyo po sila and let us be transformed in love upang yun din po ang maipasa namin sa congregation. Salamat po, Panginoon, na tunay nga, Panginoon, na hindi namin kailangan mapunta sa langit para maranasan ng langit. Pero dahil po kami ay nandito, representatives ninyo, ambassadors ninyo, Panginoon, ang langit ay mag-i-invade dito sa lupa. Let your kingdom come and your will be done in every church, Panginoon, na ina-acknowledge na ikaw ang Panginoon. Thank you, Father. We bless you and we honor you in the mighty name of Jesus. Amen. Amen. Hallelujah. Good morning po sa ating lahat. Ako po si Agreed. At ngayon po ay samahan niyo po ako na ipag-pray ang ating mga young professional. At siguro po i-share ko nung dati po ako ay isang employee din. At ngayon po kasi ako ay isang full-time mom. At dati po, last po ako nagtrabaho sa Go Tractora Trading. Ngayon, pinag-start po ako doon ng Lord na mag-lead ng isang Bible study kasi although hindi po kami pareho na nagsisimba sa isang simbahan, iba-iba po ang aming mga relihiyon, pero isa po ang lahat po tayo ay nasa katawan ni Jesucristo. Amen po. So, ngayon po na meron po tayong Bible study doon at
tinake over po ng ating boss dahil po ako ay nag-resign na. Pero napakabuti po ng ating Diyos na bago pa man po ako makapag-resign ay inalaw ng Lord na magkaroon po ng Bible study doon dahil sa nabanggit po ni Jay, ng aking asawa, ay isa po sa mga co-employer kasama ko sa trabaho dati ay prinomote na ni Lord at the age of 23. Kaya napaka-importante po sa bawat young professional, let's rise up. Kasi po napaka-importante na saan man po tayo naroon ay makapag-share po tayo ng salita ng Diyos. Ma-share po natin ang katotohanan. Ma-share po natin ang word ni Lord. Amen po. Dahil po hindi natin po alam kung hanggang kailan tayo dito sa mundo. Napaka-importante dahil iba-iba po ang age natin na ibibigay ng Lord kung kailan tayo ma-promote. Amen. So, napaka-importante. At sasamahan po tayo ng Panginoon. Ako po ay galing po sa bulubundukin ng San Jose at hindi po ako sanay sa ganito. Hindi po ako sanay na pangunahan ang mga tao. Pero sa biyaya po ng Panginoon, sa tulong po ng Panginoon ay makakaya natin na makapag-share ng gospel saan man po tayo naroon. Amen po. At ngayon po ay samahan niyo po ako sa ating pananalangin para sa mga youth. Amen po. Okay. Father God, thank you sa buhay ng bawat young professional, Panginoon. Saan man sila naroon, Panginoon, saan mang kumpanya sila naroon, Panginoon, gamitin mo ang mga young professional na ito. Lord, encounter them. At nawa, Lord, maunawaan nila ang pagmamahal mo. At nang sa gayon, Panginoon, yung compassion, Panginoon, sa mga tao, to win souls and make disciples, Panginoon, ay madala nila saan man sila naroon. Lord, naway, punuin mo sila, Panginoon, na yung pagmamahal. At ang mga young professional, Panginoon, ay makilala ka nila, malaman nila, Panginoon, na ikaw lamang ang kailangan namin, Panginoon, sa mundong ito. Na ikaw lamang ang makakapagpuno sa vacuum na meron ang heart na ito. Na ikaw lamang, Lord, ang tunay na makapagbibigay ng totoong saya, ng totoong peace, Panginoon. At Lord, na sa inyo ay merong hope. Na sa inyo ay may pag-asa, Panginoon. Lord, dalangin ko ang bawat young professional na ito na patuloy niyo po silang bigyan ng kalakasan upang ipagpatuloy ang pag-share ng inyong word, Lord. And right now, Father God, I break every sickness and disease in their lives, every distraction in their lives, every worries, every anxiety, every depression in their lives. I break it in the mighty name of Jesus. And thank you, Father God, na your will be done in the life of each and every one. At kayang-kaya mong gamitin ng bawat isa, saan man sila galing, anumang edad nila, Panginoon, ay kayang-kaya mo silang gamitin, Panginoon, for your kingdom and for your glory in the mighty name of Jesus. Amen.